Kumalampag nga ang board nang sumablay ang tira ni Mendez. Nang hinayang tuloy sina Andrea sa nangyari at ngayon nga ay napacheer na lang sila kay Ricky. Ang maliit na ingay na iyon mula sa bench ay nagpangiti nga kay Mendez na bumigla ng sabay sa pagtalo ni Abad. Ang taas palang tumalo ng isang ito, sabi na lang ni Abad sa sarili, at nang matamaan nga nila pareho ang bola ay muli itong umangat sa ere. Pero hindi mo ako matatalo sa rebound, bulalas nga ni Abad, at sa muli niyang pagtalon ay sinuguro na niya na makukuha iyon sa ere. Umalingaw-ngaw sa loob ng court ang pagdakot ni Abad sa bola. Pagkalapag nga niya ay napatang sa lang siya dahil kamuntikan ng maagaw ni Mendez ang bola na bigla ring nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa kanya nang hindi inaasahan. Anong nangyari? Tanong niya sa sarili na napatakbo nga palabas ng arko. Pagkatapos noon ay agad siyang tumalon para magpakawala ng tira sa malayo. Tatapusin raw niya ang game na ito. Pagbitaw niya sa bola ay nabigla na lang siya ng kamuntikan na itong mapalo ni Mendez. Pagkalapag tuloy niya ay nagulat na lang siya at napaisip kung paanong nasa harapan na raw niya kaagad ito. Sumablay ka, dasal naman ni Mendez sa isip na mabilis na tumakbo papunta sa basket. Papasok iyan, sabi naman ni Abad na hindi na nga pumunta para sa rebound dahil may kumpiyansa raw siya sa kanyang ginawa. Pero isa ring malaking panghihinayang ang nangyari dahil nagmintis din iyon. Napaseryoso tuloy si KA7 kung paano iyon nangyari. Ngayon nga ay nakuha naman ni Mendez ang bola na mabilis naman niyang hinabol dahil baka raw bumigla ito ng tira. Ngayon nga ay kaharap na niya si Mendez at pakiramdam niya ay parang may nagbago rito. Nang pagmasdan niya ang mga mata nito ay tila ba napakakalmado lang nito. Nakita rin niya ang maliit na ngiti sa labi nito na parang hindi raw niya nakita kanina. Habang pinapatalbog nga nito ang bola ay tila ba raw nang hahalina ito sa kanya na agawin. Ano ba ang iniisip ko? Sabi nga ni Abad sa sarili at bumigla nga siya ng lapit kay Mendez para hindi na raw ito makaporma, kaso yumuko ito bigla at umabante ng mabilis. Isang duck in move iyon sa kanyang tabi at ang mga manonood ay napalunok dahil parang may kakaiba raw na mangyayari sa labang ito. Nakalusot na naman si Mendez at si Abad naman ay mabilis na gumalaw para habulin ito, pero sa kanyang pagharap ay bumigla ang kanyang kalaban ng paglayo sa kanya. Napaseryoso nga siya dahil isang step back move iyon. Wala nga siyang choice kundi ang magmadaling sabayan ito. Sa pagtalon nga ni Ricky ay siya rin pagtodo niya ng talon. Ang bilis ng release, sabi ni Abad sa sarili, at mabuti na lang daw at nahampas niya pa rin ang bola ng bahagya. Salamat daw sa kanyang mahabang mga binti at mataas na vertical leap. Naabutan pa rin niya, sabi nga ni Mendez sa pag-aakalang nakalusot na siya. Paglapag nga nilang dalawa ay napatakbo kaagad sila sa basket. Sumablay nga ang kanyang tira at napaseryoso siya dahil naunahan at nagulangan na naman siya sa pwestuhan ni Abad. Pasimple pa nga itong humawi sa kanyang hita habang nakasandal sa kanya. Ang lakas noon, kaya wala siyang nagawa kundi ang ipaubaya na lang dito ang rebound. Pagkakuha naman ni Abad sa bola ay napaseryoso na lang siya nang mapalo ito ni Mendez mula sa kanyang palad. Parang naging agresibo raw ito at nang mapatingin siya rito ay nakita niya ang masayang mga mata nito na parang tuwang-tuwa sa nangyayari. Nahawakan nga muli niya ang bola, pero nahawakan din ito ni Mendez at doon ay nag-agawan silang dalawa sa ilalim ng basket na kinaseryoso naman ng mga manonood. Hinila ni Abad ang bola at dito na nga lumaban si Mendez na mabilis na iniatras ang kanyang sarili. Abat, matigas ka, sabi nga ni Abad at ibinigay na nga niya ang kanyang buong lakas. Paghila niya sa bola ay bumigla naman ng bitaw si Mendez. Naging dahilan tuloy iyon upang ang bola ay matapon palabas at si Abad ay napaatras pa ng mabilis na kamuntikan pang mapaupo. Kapwa nga hiningal ang dalawa at si Ricky nga ay nakaramdam ng tuwa sa nangyayari. Nang makita naman ito ni Abad ay parang nainis siya at nilapitan ito. Nangaasar ka ba? Tanong nga ni Abad at kalmado naman siyang pinagmasdan ni Mendez. Masaya lang ako.
Kasi kahit papaano ay nakakasabay na ako. Alam kong ikaw pa rin ang mananalo rito. Pero hindi ko maiwasang mag-enjoy sa laro nating ito. Biruin mo, kalaban ko ang pinakamagaling na player ng Maharlika League. Masayang winika ni Ricky na ikinaseryoso nga lalo ni Abad. Nasisiraan ka na ng ulo. Sabi nga ni Abad, pero bago pa man niya kuhanin ang bola ay may bigla pang sinabi si Ricky na ikinaseryoso niya. Masaya kasing maglaro ng basketball, kaya kahit matalo mo ako, masaya akong binigyan mo ako ng chance na makalaban ka. Ngayon ko mas nalaman kung gaano kalayo ang galing natin sa isa't isa, nasisimulan ko ng pagtrabahuhan. Hanggang sa maungusan kita, Knight Abad. Seryosong winika ni Mendez. At dito na nga biglang nagdilim ang paningin ni Knight. Hindi raw niya magets kung ano ang sinasabi sa kanya nito, pero kailangan na raw niyang itong talunin dahil pakiramdam niya ay makakapuntos pa ito na ayaw na niyang mangyari. Nasisiraan ka na ng ulo, Mendez. Sabi na nga lang ni Abad na biglang napangiti sa isip dahil pakiramdam niya ay may isa na naman daw baliw na manlalaro siyang nakaharap. Parang kailan lang ay may nakaharap din daw siyang malakas na manlalaro na nagparamdam sa kanya ng excitement. At hindi niya inaasahan na magagawa rin pala ito ni Mendez sa papatalunan nitong sandali. Talong-talo ko ang Mendez na ito. Pero bakit nakaramdam ako ng ganito? Tanong nga ni Abad sa sarili, at nang hawakan niya ang bola at tumingin kay Ricky ay napailing na lang siya. Kailangan talunin ko ng isang ito. Parang nagliliyab sa determinasyon ang tingin niya. Imbis na panghinaan ng loob, parang lalo yatang nagkakumpiyansa ito. Ano ba ang nangyayari? Bakit ka, Mendez, naging ganyan bigla? Ipinasa nga ni Abad ang bola kay Mendez dahil alam niya sa kanyang sarili na siya ang last touch. At pagkahawak naman ni Ricky sa bola ay doon na nga siya napaseryoso. Bumigla ng talon si Mendez at napatalon din siya nang hindi inaasahan. Uutakan mo pa talaga ako. Bulalas ni Abad at sa pagbitaw ni Mendez ay napangiti na lang ito habang nasa ere. Si Abad naman ay buong lakas sa pinalo ang bola at sa paglapag ng dalawa ay makikita ang pagdidilim ng mga paningin nila dahil sa nangyari. Sinundan tuloy ito ng bigla ang pagtawa ng bahagya ng dalawa na parang mga baliw. Talagang naabutan niya pa rin ako. Akala ko talaga ay hindi niya maabutan ng quick release ko, pero nagawa niya pa rin. Talagang malupit itong si Abad. Sabi nga ni Ricky sa sarili at makikita ngang sinambot ni KA7 ang bola mula sa isang manonood. Kung hindi ako magiging alerto, mautakan ako ng isang ito. Kailangan makuha ko na talaga ang possession. Sabi naman sa sarili ni Abad na pagkabot sa bola ay agad niyang dinikitan si Mendez para hindi na siya mautakan. Asa ka pa. Sabi nga ni Abad at si Ricky naman ay napangiti. Kahit na mayabang ka, masaya pa rin ako na nakalabang kita. Wika nga ni Mendez at si Abad ay gusto rin sana itong sabihin. Pero hindi raw niya kaya. Hindi raw niya ito pupurihin. Dahil unang-una, 0 points daw ito. Mayabang ka rin, Mendez. Ramdam ko. Sagot na lang ni Abad na sinundan si Ricky kahit saan ito magpunta. Nang mga sandali namang iyon, si Mendez naman ay mas lalong naging maingat. Kahit pa nababantayan siya ng maayos ni Abad, ay siniguro niyang hindi nito makukuha ang bola. Wala nga raw shot clock, kaya kahit magtagal siya sa possession ay ayos lang. Ngayon, kailangan kong malampasan si Abad. Dito ko malalaman kung kaya ko ba talagang maka-score laban sa player na ito. Sabi nga ni Ricky sa isip na ikinalma ang sarili habang nag-iisip ng gagawin. Mendez! 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 Sigaw naman nga ng mga nasa bench ng Mansalay na pinangungunahan ni Andrea. Hindi nga maiwasang matuwa ng dalaga dahil mukhang nag-e-enjoy na raw si Mendez sa pakikipaglaro ng basketball kay Abad. Nagbago na kasi ang aura nito at ito nga ang dating ang gusto niyang makita kanina pa. Maging siya nga ay nawala rin ng kaba nang makitang masayang naglalaro si Ricky. Kaya manalo man o matalo, alam niyang magiging satisfied si Ricky sa magiging resulta ng larong ito. Lumayo nga si Ricky mula kay Abad at kasabay nito ay biglang pinatalbog ni Mendez ng mas mababa ang bola. Dito na nga napaseryoso si Abad. Parang may kakaiba raw na gagawin si Mendez na kailangan niyang mapigilan. Sorry, pero papatunayan ko sa iyo, Knight Abad, na hindi porket maliit ako ay hindi na ako pwedeng maging magaling na basketballista. Wika nga ni Mendez
na pinamalas ang kanyang kontroladong ball handling. Sa muli nga niyang pagsubok ay bigla na lang din niyang pumasok sa kanyang isip ang Kuya Maki niya nang hindi inaasahan. Kung gusto mong maging magaling talagang player, Ricky, huwag kang titigil na mag-practice. Kapag may nakakalabang kang magagaling na player, maging kalmado ka lang. Huwag kang kabahan at isipin mo palagi ang mga pinagdaanan mo, ang mga natutunan mo. Umuusad ka, kaya kahit ilang beses kang matalo, huwag kang mag-iisip na hindi mo kaya. Malayo ang mararating mo sa basketball. Dahil mula nang tinuruan kita, nakita ko sa mga mata mo ang pagpupursige na mas maging magaling. Kung sakali mang magkalaban tayo sa isang liga balang araw, gusto kong talunin mo ako sa oras na maglaro ako ng 100%. Kagaya mo, hindi rin ako nagsimula sa pagbabasketball na magaling na player agad. Kagaya mo rin ako, nahubog lang ang galing ko sa bawat malalakas na player na nakakalaban ko noon. Pero may isang bagay rin naman ako natutunan mula sa iyo, at iyon ay ang mag-enjoy sa paglalaro ng basketball. Hindi alam ni Ricky kung bakit niya naalala ang mga sinabing ito sa kanya ni Maki Romero noong tinuturuan siya nito sa sisa. Napakatagal na noon, pero sumagi pa nga sa isip niya ito nang hindi inaasahan. Naalala nga niya ang ginawang pagtalo ni Maki sa Kalaman kanina, at parang ngayon lang niya napagtanto kung bakit ngayon lang nito naisipang maglaro sa OMPL kahit ilang taon na itong nagsisimula sa probinsya. Masaya ako, Ricky, na bumalik ka na uli sa basketball. Sana hindi mawala ang mga itinuro ko sa iyo noon sa sisa. Sabi pa nga sa kanya ni Maki noong nakausap niya ito nang maglaro siya sa Nauhan. Nakita niya rin kung gaano kasaya ang kanyang Kuya Maki na makita siyang naglalaro na uli. Para bang siya lang ang hinihintay nito para maglaro uli ito rito sa Mindoro. Hindi naman nawala ang mga itinuro mo saan, Kuya Maki. Sabi nga ni Mendez sarili at napaseryoso na lang si Abad dahil nang subukan niyang agawin ng bola ay sa kabilang direksyon kumilo si Ricky. Para hindi mahuli ng kalaban, ang gagawin mo, simple lang naman ang gagawin mo. Huwag mong i-predict ang gagawin niya. Ikaw mismo ang kumilos base sa paglalaro mo. Hayaan mo ang kalaban ang mag-predict sa gagawin mo. Paano ko yun magagawa, Kuya? Simple lang. Kung iisipin mo lahat ng mga natutunan mo at ang mga matututunan mo pa, sa experience, makukuha mo ito. Iyong pakiramdam na sanay ka nang gawin ng isang bagay. Halimbawa, sa dribbling. Kapag palagi mo itong nagagawa, dito lalabas ang tinatawag na mastery. Kahit nakapikit ka, magagawa mo ito ng tama. Magagawa mo ng pulido, at kapag palagian mong ginagawa ang isang bagay, makakabisado mo ito. At ikaw ang isang tao na consistent matuto at mag-practice. Kaya sigurado ako nasisiw lang sa iyo ang talunin ang mga kalaban mo sa paglipas ng mga panahon na naglalaro ka ng basketball. Sa paggalaw ni Abad ay siya namang tila pag-iwas ng galaw ni Mendez sa kanya. Hinuhulaan niya ang pupuntahan ng galaw nito, pero parang mali ang nangyayari. Parang hindi niya ngayon makuha ang galaw ni Mendez. Sa kanyang pag-iisip ay napaseryoso na lang siya nang dumaan sa tabi niya si Mendez na patuloy na pinapatalbog ang bola. Lalampasan siya nito, kung kaya't agad siyang umatras, at sa paggalaw niyang ito ay nabigla na lang siya nang mapaupo siya sa sahig ng court sa harapan ng maraming manonood. Ang mga nasa loob ng venue ay nabigla na lang dahil sa nangyari, at maging sina Andrea ay hindi rin makapaniwala sa nasaksihan nila. Pinatumba nga ni Mendez si Abad, at kasabay rin ito ay ang paglalagay ni Ricky sa bola sa basket nang walang kahirap-hirap. Nagdilim na lang ang paningin ni Abad dahil sa nangyari, at parang nawala siya sa kanyang sarili. Hindi raw ito pwede. Paano raw siya nalusutan ni Mendez? Paano ba yan? Naka-score ako. Nakangiting tanong ni Ricky, at si Abad naman ay napabuntong hininga na lang. Bakit ko pa ba iniisip kung paano iyon nangyari? Magaling nga pala itong si Ricky Mendez. Nasabi na nga lang ni Abad sa sarili, at pagkasambot niya sa bola ay doon na nga siya napangiti ng marahan. Kailangan ko nang tapusin ang larong ito. Hindi ko alam kung bakit, pero naalala ko sa isang ito si Maki Romero. Ang crossover na iyon, parang ginawa na rin niya sa akin iyon.
Pero paano ito nagawa ni Mendez? Seryosong wika pa nga ni Abad sa kanyang sarili. Pagkahawak nga niya sa bola, ay agad niya itong itinira sa harapan ni Mendez. Paglapag niya ay binigyan nga niya si Mendez ng mapangmataas na tingin. At kasunod nito ay ang pagpasok ng bola sa basket. Isang 2-point shot iyon at ang score ay naging 20-1. Pagkahawak naman ni Mendez sa bola ay nabigla na lang siya nang maagaw kagad ito ni Abad. Nasa seryosong paglalaro na nga ito at wala itong ibang nasa isip kundi ang talunin na kagad si Mendez. Bago pa man nito maipahiya uli siya. Pagkakuha niya sa bola ay tumakbo kagad siya sa basket. Buong lakas siyang tumalon para idakdak ito. Pero nabigla pa siya nang sabayan siya ni Mendez sa ere. Nasisiraan ka na ba? Bakit mo pa ako sinabayan? Hindi mo mapipigilan ang dunk ko. Bulalas ni Abad at doon na nga kumalampag ang board nang ilagay niya ang bola sa loob ng basket. Si Mendez naman ay bumagsak at mabuti na lang at agad itong nakaalalay gamit ang kanyang isang kamay. Tinapos na kaagad ang laban. Hanep. Nasabi na nga lang ni Mendez at sa paglapag ni Abad ay bigla naman si Ricky na napaupo dahil sa pagod. Natalo ako. Mahinang wika ni Ricky na napahiga na lang at hindi maiwasang mapangiti sa nangyari nilang laban ni Abad. Si KA7 nga ay napatingin na lang kay Mendez at hindi niya maiwasang matulala sa player na ito. Talagang sinabayan pa raw siya nito sa pagdunk. Talagang hindi raw ito natatakot sa kanya kahit masaktan. Isang bagay pa nga ang napansin niya ay ang saya sa mga mata nito dahil nakita niya rin ito kay Maki Romero nang makalaban niya. Ang kaibahan nga lang ay tinalo siya ni Romero habang si Mendez naman ay tinalo niya. Natahimik na lang nang hindi inaasahan ang mga nakapanood ng larong iyon. Hindi nila alam kung paano magre-react. Oo, panalo si Knight Abad pero ang pinakang naalala nila ay ang crossover na ginawa ni Mendez dito na bibihirang mangyari kay KA7 kahit pa nga sa Maharlika League ay walang nangyayaring ganoon dito. To be continued.